Ted Kuya, nang hablot si VP Sara ng cellphone. Gawain daw talaga to ni sandali. Trabaho daw talaga ni VP that isa ako sa saksi dito. VP Sara, ba't hindi mo hinablot ang cellphone ko noong araw? Pero nakakatuwa itong well, may dalawang reasons to mga Kuya, no? Itong pangaagaw or pangahablot ni VP Sara ng cellphone. Maganda actually yung kanyang ginagawa eh. So hindi naman siya nang i-snatch sa ginagawa niya mga Kuya. Siguro dahil mas strong yung muscles ng kanyang kita naman sa kamay ni VP Sara, no? Sa biceps, sa triceps, sa kanyang upper limbs na strong talaga, di ba? Siguro ganun talaga, German blood yun, may German blood si VP Sara. So siguro mas hindi siya mangangalay kung may hawak siyang cellphone, baka mas malaki rin yung palad niya. So mas mahahawakan niya ng maayos ang cellphone kapag nagsilpi-silpi, di ba? Oh, ayan. Eh yung iba kasi naman po, actually tinry ko ito nung di ba, nung meet and greet sa palasyo, naalala niyo nagla-live ako doon after nung kumakain niya ako ng ensaymada. Kung matagal na kayong ma-witness, ginawa ko rin yan doon sa mga nakipag-selfie sa akin ng mga kababaihan. Nagpa-picture kasama ako, so nalaman nilang vlogger ako nakipag-picture, yung mga bisita ng palasyo. So ang ginawa ko, ako na lang ang humawak ng cellphone and ako na lang yung nag-take ng picture namin. Ang ending, ang hirap kasi gamitin ng cellphone naman ng mga nung mga parang medyo may pagkaluma yung yung cellphone nung anyway, gano'n nga. Basta ako na nagpresenta para mas maganda yung pagte-take ng pictures kasi yung iba naman hindi sila sanay magpicture nga. Eh si VP Sara laging maraming gustong magpakudak talaga. Maraming gustong makapag-take ng photo with the Vice President. So yung iba, yun nga, may dalang cellphone pero hindi pa naman hindi nila ganun kagamay gamitin. So hindi naman talaga masama yung panghablot ni VP Sara, maganda naman talaga yan. So eto nga po, pakita ko lang sa inyo, i-play natin yung video. Ayan, at dito naman sa Princess Maui 2, kailangan makita din. Dali lang po ha. Pero itong lakad ni VP Sara na kung saan ayan, may mga nakipagsilpi sa kanya. Ito ay parang meron siyang pinuntahang lamay. Ito nga po yan, ayan, play natin. Hold on. Mami no. Share na lang. Ambot kita ni cellphone. Bibi. Ayun. So, gawain talaga ni VP Sara yan mga ate at kuya na kapag may mga taong nagpapakudak sa kanya or nagpapapicture, ay kusa na lang niyang kinukuha yung cellphone nagvo-volunteer na lang siya na siya yung mag-take ng photos. Kasi kita niyo naman yung braso ni VP Sara, lusog-lusog, hindi naman siya matabang babae, di ba? Pero yung kamao niya or yung braso nga niya as a whole ay malalaki, right? Talagang, ay, kailan mo kaya masasapak si Kuting at saka si Ahas, VP Sara, ha? Pakibigwasan niya, paki-uppercut nga lalong-lalo na si Lintek na, o VP Sara, mag-ingat ka dyan kay Jahas, ha? Mag-ingat ka sa mga kinakain mo sa palasyo, ha? Baka mamaya may mga gayuma pala yan. Baka mamaya nahila na ang buhok mo or something. Or may mga naiiwanan kang panyo or whatever. Or maybe picture mo VP Sara. Yung picture na yan, di ba, magagamit yan. No? Mailagay lang yan sa bote ng lana. Lagyan ng mga ugat-ugat ng puno. Tapos lagyan ng pangalan mo dun. Orasyon na ng bongga-bongga ng ilang beses, VP Sara.
Magagayuma ka ng malala, lalo't sabi ni Pastor Quiboloy, yan daw, si Ahas ay ano, 'di ba, nagkakandak ng voodoo session at saka ng witchcraft from India and from, Africa ba yun? Every, Tuesdays and Fridays. So, VP Sara, kung medyo feeling mo parang banas na banas ka or hindi ka mapakali sa mga araw na yan, or maybe masyado mong naiisip yung mag-asawa, like sumasagi sa isip mo, 'di ba? Hindi ka mapakali, parang gusto mong makausap or what? Ay, ginagayuma ka na or whatever. Or kinukulam ka na, ha? Mag-ingat ka, VP Sara. Kahit picture mo lang mailagay sa bote at lagyan ng lana at maorasyonan, good luck talaga sa'yo. Alam mo yan, practice yan sa Kabisayan, even in Mindanao siguro, di ba? Or sabi nga po, kahit yung mga mga taga Mountain Province, marunong din ng mga ganyan, ng mga kaalamang ganyan. Ay sa amin po kasi sa Bisaya, talagang kalat yan. Nagawa ko na yan. Ikwento ko ba sa inyo? Anyway, ito pong lakad ni VP Sara ay, sabi ko nga dual maganda 'to, parang ano rin, ano ba puwedeng sabihin dito? Dalawang reason, mabigat na reason or advantage kung hindi man dahilan, kung bakit kinukuha ni VP Sara yung cellphone ng mga gustong magpa-picture sa kanya. One is mas mahaba yung kamay niya, mas may may stamina or gano'n, hindi madaling mangalay for sure, 'di ba? Sa pagpi-picture and, sanay na siyang gawin 'yan, 'di ba, mabilis niyang nagagawa. So, maganda yung magiging result ng pictures, mas marami yung makukunan, 'di ba? And mabilis niyang magagawa. Kasi minsan yung ang dami-daming makipag-selfie, dito siya sa titingin sa cellphone ng isa, yung isa naman hindi siya nakatingin at baka hindi rin maganda yung register niya sa picture ng isang may hawak ng cellphone, 'di ba? Also, another thing is kapag nag-take siya ng picture, ang sinabi nga niya kanina do'n, ewan ko kung narinig niyo, sabi niya, share-share na lang kayo sa picture. Pagkasama kayo sa picture na ito ng kung kaninong cellphone yung inagaw niya or kinuha niya, inagaw talaga. Kung kaninong cellphone yung, kinuha niya para siya yung mag-take ng picture at nandun naman sa groupie or selfie yung gustong magkaroon ng picture, hihingi na lang dun sa may-ari ng cellphone. Send na lang sa Messenger. So, mabilis. Sa dami po kasi na nagpapa-picture kay VP Sara at nabanggit ko na yan sa dati kong live mga tatkuya, ay kumakain ng oras. Mas sikat nga yan kay Kuting, 'di ba? So, nauubos ang oras. Minsan yung iba, memory full na yung cellphone, matagal mag-picture, nagkakamali. Minsan hindi sila successful sa pag-picture, minsan video pa nga. So, nagkakamali yung iba siguro dahil natataranta o hindi sanay talaga lagi mag-selfie basta't may cellphone lang at gusto nga lang makakuha ng picture with VP Sara. VP Sara on the other hand ay sanay na makipag-picture sa kung kani-kanino. So, nagvo-volunteer na lang ating pangalawang pangulo na siya yung humawak ng cellphone. Sinusoli naman ng ating Vice President ang cellphone na inagaw niya. Pero bakit nga ba siya nandito tapos parang may tolda-tolda thing. Ito nga po at pupag-usapan natin mamaya yung kaiba ni VP Sara with Kuting and Ahas. Eto nga po yan, dumalaw pa lang ating pangalawang pangulo, nasugatan. Iligan is in Lanao, is that right? Hello po again, napuntahan ko ang Iligan, nalimutan ko na. Ganda-ganda ng syudad na yan. Or at least yung kanilang mga ang ganda-ganda talaga, mga falls nila. 'Di ba, Maria Cristina Falls, nandyan yan, Iligan City. Pagdalaw sa mga sundalo na sugatan sa Iligan City, personal ko pong dinala kahapon, February 22nd, sa Adventist yada-yada, nakausap po ang doctor, napansin ko na walang bantay na pamilya ang dalawang sugatan dahil nasa malayo ang kanilang mahal sa buhay. Siyempre kung mga sundalo kayo, maa-assign kayo sa malayo, ganyan pa ang dadanasin nyo. Tapos binawasan pa ang kanilang sweldo, binawasan pa ang kanilang benefit ng buwisit na at inilaan doon sa AKAP ang pagkakaalam ko, no? Doon kinuha. Yung AKAP yung parang ayuda yan ng DSWD. Tingnan yung mga kahayupan ng mga lintik na yan. Ano ba yung pinaggamitan ng AKAP na yan? I think isa yan sa ginamit for PI, di ba? Para makapagbigay ng ayuda keme-keme, di ba? AKAP yun, AX, yun yung mga narinig nating mga initials para kumbinsin yung mga kababayan natin pumirma. Yung pala pinipirmahan ay para na sa PI o People's Initiative, keme-kemeng ayuda ng AKAP at AX. Doon pala kinuha sa mga kasundaluhan natin. Ganyan na nga nangyayari sa kanila. Ayan si VP Sara. Andun kaagad. Yan. Matik.
22nd 22 pa lang February nandun ang ating pangalawang pangulo. Bumisita sa mga ganyan po talaga, risky ang buhay ng mga yan. Tapos yung mga appointee ni Kuting, yung si Jokno nga po na nasa finance department, na pinalta na ba? Pinalta na ba siya? Gustong-gustong kaltasan ng mga sundalo, alam ko kinaltasan na nga po, dinagdag dun sa AKAP. Bakit dinagdag doon? Bakit? Malamang ipambibili ng pamimigay ayuda para makapagpapirma, ganon. Tapos sa mga kasundaluhan natin, ganyan, nagkakanda sugat-sugat, napuputulan ng kamay, nabubulag at kung napipilay, kung ano pa man nangyayari. Babawasan nyo pa ang benefit at sweldo, ay good luck talaga, Kuting. Tapos si Kuting, nagde-date, mamaya pag-usapan natin. Binash yung date ni Kuting at ni Ahas, punta natin yun mamaya. Ayan ang ating pangalawang pangulo. Patuloy po tayo maging matatag. Alam niyo malaking bagay ito, hindi mo naman na maidudugtong yung 'di ba, yung naputol na kamay or paa or maibalik yung paningin kung nabulag man or what or na-damage na mga organs ng ating mga kasundaluhan. Pero yung thought na binibisita nyo, nararamdaman nila na yung ating mga leaders nandun, malaking bagay po yan as 'di ba, sa kanilang moral. Ganyan ang ating pangalawang pangulo. Active, lalo't Mindanawon yung mga baka hindi nga Mindanawon, baka nga inassign lang dun eh. So ayan po yung mga nangyari sa ating mga kasundaluhan, binisita ng ating pangalawang pangulo, walang kaarte-arte, naka-sneakers lang, naka-jeans, naka-t-shirt. Ayan. Kinukumusta, wala daw palang mga paryente. At saka may mga namatay po yata, bukod sa binisita niya 'to. Kaya may tolda-tolda yung kanina di ba? May mga namatay, ang alam ko, tingnan ko nga yung Facebook page ni VP Sara. Nag-post siya ng condolences sa may fallen something, right? Dito ba? Kay Mariel to dali Open natin yung kay VP Sara na page. Nagbigay siya ng condolences Dali. Alright. Ayan nating busy. Ayan dito yung may tolda. Okay, yung nag-selfie-selfie sila. Ayan, Mga nasawing sundalo sa Lanao del Norte. Napuntahan ko po ito. Nasawing sundalo sa enkwentro sa Munay. Sino yung enkwentro? Maute na pinoprotektahan pa ni Sisa Virus. Diba? Sisa Virus, sabi niya wala naman talaga diyang invasion. Pakilinaw po ano ba nangyayari dyan sa sa Marawi, yung Marawi siege. Ano ba yan, invasion or may ginagamit pa siyang term or rebellion, something. Maute yun si Sisa Virus ang buisit doon na kumukontra pa Ayun, nakapaminsala na nga. Hanggang ngayon namamayagpag ulit. Parang hindi na nga naging active yung Maute panahon Tatay Digong. Ayan na naman, may mga napatay na naman. Ang babata, mga ate at kuya. At least ang ating Vice President nandun. Nasaan si Kuting? Magpapasosyal ng date mamaya, sabunin natin. Insensitive. Walang pakialam, buisit talaga. So, sino ang gusto niyo maging Pangulo ng Pilipinas? If not sooner, hopefully in the 2028 elections. Ang i-endorso ni Kuting at Ahas na malamang si Tamba o si VP Sara? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.